Good morning sa inyo lahat. Ayan, at itong ginawa ko ngayon ay adapter ito or offset para sa hindi naman siya offset kasi hindi naman siya naka-offset talaga eh. Diretso lang. Adapter para sa Mini Predator na H2O. Yan. Itong kabila, may thread na siya ready para dito sa ating regulator at saka sa tank. Itong kabila, kasi usapan namin, kasi wala tayong hawak na tube nung H2O Mini Predator. Kaya hindi ko sure yung sukat. Pero ginawa ko, medyo makapal na lang yung para kung sabi niya, ang magte-thread na lang is yung machine shop. Ayan siya. So, malaki na yung plenum na yan. Tapos yung adapter na yan. At the same time, meron tangke na. Ito, magaan to. Saka cute yan. 50 mm lang. Ito yung tank na matagal na subok na natin yan. So, ito, hinanda ko talaga yan para dyan magte-thread yung para i-adapt doon sa H2O na Mini Predator. Yan. Kaya ganito yung gagawa nito. 3 inches yan, lampas ng 3 inches kasi sinukat ko at least may 2 inches na matirang plenum. Malaki naman yung butas. Tapos madadagdagan pa yan ng size. So meron siyang para dito sa o-ring na to. Meron siyang seat. And then pero meron tayo nito. Itong nasa loob na ito yung saktong o-ring yan. Nag-iisa na nga lang yan kasi noong nakaraan nagamit ko rin dito. So ito siya, ilalagay na natin. Kailangan yon dyan pa lang ramdam na yung paghakab ng o-ring. So ayan, sure na tayo na walang sabit yan, walang sayad yan. So, i-adapt na lang ng magte-thread kung gusto niyang nakaganyan yung position or nasa ilalim yung gauge or sa side, ganyan. So, yung magte-thread na dito ang magtatama niyan. Tapos yun, nakakasigurado tayo walang singaw yan. Tapos yung thread niyan is saktong-sakto yan. Ayan, wala kakalog-kalog yan. Kaya matibay na matibay yan. So dito naman, yan ilalagay na natin yung tank. Ito pong ganitong tank ay marami na tayo kasi favorite ko to dati kasi magaan lang siya. Tapos 0.38 na rin siya. Marami na rin laman. So, ayan, hakab naman yung o-ring niya, so makakasigurado tayo. Dito pa lang, wala nang singaw. Yung pag-adapt na lang dito ang gagawin ng machine shop. So, ayan siya. So, i-prepare ko na to maya-maya lang para na. So, ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Muli. At saka isa pa, pag ganito kasi, tuwid na tuwid talaga yan. Pagkagawa natin yan kasi sa machine, alam niyo naman, medyo sanay na tayo gawa niyan. So, ngayon, kung nung una, medyo tayo kasi ibang machine shop yung gumagawa din. Wala pa akong machine nun, medyo, minsan may pagkakataon tabingi, at hindi talaga pagdarating sa akin may mga iaayos talaga palagi. Kung hindi maisagad yung regulator, nakakawang ng konti, ay tabingi. So ngayon ay since tayo na yung gumagawa, ay nakakasiguro na tayong maayos. Ang lang dito is yung alam ko naman yung mas sa machine shop, mas yan kaysa sa akin. Mas mahuhusay sila kaya
kampante yung loob ko na magagawa ng maayos. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat muli doon sa pagsubaybay doon sa mga video. Sana dumami pa tayo kasi sa ngayon kasi talagang medyo pili-pili na natin yung kasi ang purpose ko talaga dito is yung pagbablog, pag-share ng knowledge doon sa ating mga kasama. So yung hindi lahat ng is ini-entertain natin, hindi lahat ng nagpapagawa sa atin ito is ini-entertain natin. Pinipili lang natin din yan kapag yung alam natin medyo makulit at saka hindi nagsala sa ganun lang at hindi natin ginagawa, hindi natin tinatanggap. Kaya kasi ang purpose talaga natin dito is yung pagbablog at makapag-share ng knowledge. Kaya naman po gano'n na hindi tayo kasi kagaya sa ngayon na hindi tayo masyadong tumatanggap ng mga gawain na is para din doon sa ating mga kasama na ayun makakapag-share tayo ng knowledge. Kaya hindi po natin na-advise mag-DIY yung mga wala talagang idea, walang technical knowledge. Baka po kasi mapahamak lang kasi alam nyo naman high pressure yan at talagang nakakasakit kapag nagkaroon ka ng sablay dyan, yung error. Lalo lamang po kayong mapahamak, nagtitipid nga kayo para hindi kayo gumastos ng malaki tapos masasabugan kayo ng isang kaya po yun, lalo na lang kayong kaya po yung mga tanong na pinipili ko rin yung sasagutin ko ng at ibablog pa natin doon sa mga tao na alam natin na may technical know-how at least at hindi yung pahula-hula at saka kung gumawa para bang parang hindi tinatablan nung problema ng airgun. So yun yung natin, iiwasan natin kasi lahat naman ng tao gustong matuto niyan, yung mga may hilig dito, lahat naman halos ay gustong matuto Kaya po yung mga tanong na alam naman natin palagi yung mga tanong na pwede tayo makatulong at alam naman natin yung mga tanong na minsan yung pilosopong tanong, mga tanong na nagmamagaling lang, yung gusto na magpasikat. Gaya ng meron tayong tanong na meron kasing kahit sagutin mo yung tanong, wala nga naman magiging sense. At saka minsan makapanandamdamin kasi ma-realize nila. Saka parang mararamdaman nila, mapapahiya sila kasi doon sa tipo ng pagtatanong nila. Hindi po natin yun masyadong pinapansin yung mga ganon. Kasi wala rin naman yun maitutulong sa mga kapwa natin mahilig sa airgun at naglalaro ng airgun. So, kaya maraming salamat dun sa tahimik at patuloy na nagtitiwala sa atin. Asahan nyo yung mga tanong ninyo na alam kong makakatulong sa inyo. Sasagutin natin kasi pag sa airgun lang naman, simple lang naman ang principle ng airgun. At saka wala namang siguro wala pang airgun na electronic sa ngayon kasi kumukonsume ng battery yan, iiwasan niyang ilagay sa puro mechanical ang airgun. Yung iba lang nakagaya ng mga automatic, semi-automatic gumagamit na ng spring yan para bumalik at mag-cock muli after ng shots. Pero may mga gumagawa na ng talagang tuloy-tuloy. As in, automatic, talagang mabilis mag-release ng Ibig sabihin yun, hindi na siya, hindi na humihinto yung kanyang hammer sa
at saka yung kanyang nagpapasok ng pellet. So maghahuhusay talaga yung gumagawa ng gano'n. Yun hindi na natin maaring makapag-repair ako niyan, baka gawa ako niyan. Kasi simple lang naman ang principle eh. Ang dyan, medyo, yun, konting komplikado lang yun kumpara doon sa mga erga natin na simple mechanical. Yun, medyo may mga nadagdag lang na konti. Kaya, siguro, hopefully, sa mga darating na araw, makakapag-repair tayo niyan. Kasi yan, kung nasisira yung kagaya ng ating mga erga na simple yung mechanical, lalo na yung mga medyo mas maraming mechanical na gumagalaw. So, mas yung sa sira. At hindi, sa tingin ko, hindi pa lahat ng technician ay ready para dyan. So, kung sa atin, kasi marami na rin naman tayo nagawa na repair na mga like yung The Priest, yung mga marami na rin po yung mga kagaya ng mga gawang Indonesia dati na halos hindi ko na nabablog kasi nga medyo madami ang ginagawa natin ganon. Wala na tayong panahon mag-video. Alam nyo naman ngayon, as in, ako, solo na lang ako na gumagawa at nag-aayos ng inyong mga erga na pinapagawa sa atin. Hindi naman talaga, ito ay part ng ating sideline na kahit papaano naman, kumikita na. Pero ang ko talaga, target ko talaga is yung kumita yung YouTube ko para sa pagsishare ng knowledge. Hindi nga lang po tayo ngayon ulit makalabas, makapag-video ng mga hunting na kasi nga medyo nag-a-adjust pa tayo sa panibagong yugto ng ating hobby. Kaya although malimit ako sa labas, malimit ako out of town, hindi ako nagdadala ng airgun. Iba yung natin, as in, yung pasyal talaga. Pero sa mga susunod siguro, maaring magdala na ako ng airgun. Total, yung airgun naman natin is registered naman yan. Sa meron naman tayong registration, kaya okay lang namang dadalhin. Kaya lang talaga wala akong time yung mga nakaraang para yun meron akong kailan na, ang tagal bago na ulit. Yung meron tayong nakapag-testing tayo ng mini Predator na pinataas ko yung FPS at pinalakas ko, pinalitan ng barrel na mas mahaba para mas long range kasi total mabigat, medyo mabigat din lang siya eh. Pinahaba ko na yung barrel, tapos yung tank niya pinalitan na natin ng mas malaki at mas magaan kasi bigat ng tank na niya, tapos konti laman. Regulated na rin siya at pagkatapos meron pang nilagyan natin ng medyo malaking silencer kaya tahimik siya kahit lalo na sa labas. Tapos yung kanyang basta na-tune natin siya kaya kahit sa 75 to ganyan 70 to 80 meters ganda niya tumama, tsaka ang lakas niya, kalakasan niya pa doon sa ganong kalayo, tsaka asin pantay pa, hindi pa nagbabago yung takbo ng pellet doon sa ganong kalayo. Yun po yung pagka-testing ko nung huli. So, para sa akin, medyo fulfilled ako doon. Tumaas yung FPS, tapos yung dati kumakalog na nga yung kanyang side lever dahil sa tigas ng spring. Kinailangan kong i-minimum yung adjust ng hammer. So, malaki inilambot talaga ng niya. Pati yung mechanism niya, side lever niya, tatagal na yung lifespan kasi hindi na masyadong maganit hatakin. Tapos yung barrel niya mas mahaba na, so mas maganda na yung
yung accuracy niya mas mataas na. So ayun, gano'n na dito sa video na to, marami naman ako na naipaliwanag sa inyo kung bakit minsan hindi ko nasasagot yung tanong. Mga alam ko yung mga tanong na sincere na talagang kailangan nila. At alam ko rin yung mga tanong na nagpapasikat lang para may maitanong siya na ang akala niya ay hindi kayang sagutin o medyo mga tanong na pilosopo, mga comment na ano. Ayun po, minsan nga binibideo ko pa yan para mas mailinaw ng maigi ng mas malinaw na maipaliwanag. Kaya binibideo ko pa para higit na matutunan. Sa mga darating na araw, may mga hindi pa rin makarelate ba? May mga hindi pa rin makakuha, makapick up. Although marami na tayong, meron tayong kasama na ganyan, hindi daw niya ma-pick up kung paano talaga yung pag-set ng regulator, yung pag-adjust ng output pressure. Po ulit tayo niyan, magagawa tayo ulit ng video niyan na tingin ko ay dapat mas malinaw, mas klaro para po masanay, matuto at talagang maunawaan ng ating mga nangangailangan na kasama. Papaliwanag din natin yan kung paano yan gumagana, pero paghihiwa-hiwalayin natin yan. Hindi natin pagsasama-samahin yung tutorial regarding dun sa regulator. Pag-iwaiwalay natin siya para masigit na maintindihan ng ating mga kasama. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo saan man sulok nitong ating sa buong mundo na. Kasi buong mundo naman may nanonood sa atin. Maraming salamat po ulit.